Kung dati pa lang ay napapanood nyo na ako, noong mga panahon nagtatrabaho ako sa Japan, meron akong 2 taong nakakasama. Ito nga si Bebang at si Ate. Halos 2 taon din kaming magkakasama. At sa kanila naman talaga umikot ang buhay ko noon. Sa mga hindi nakakaalam, OFW kasi ako noon sa Japan at doon ako nag-start na mag-vlog. Pero alam nyo ba, 3 taon nang makalipas, vlogger pa rin ako at ngayong araw ng kasal ko, umuwi itong 2 kong kaibigan na galing Japan. Magiging part din sila ng aking mga bridesmaids. Grabe no, parang kailan lang nung nagja-Japan ako, ngayon ikakasal na ako, nakasama ko pa rin si Bebang at si Ate. Kaya ito na talaga yung pinakaganap ng huling araw bago kami ikasal. Naksyuta! For today's ganap nga, May 8 na to ng umaga at bukas nga ng May 9, ikakasal na nga kami. Ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga kaganapan nung araw na to. Akala nyo siguro, porke meron akong mga co-or, mga supplier, wala na akong gagawin. Nuko, nag-asikaso at naghakot pa talaga kami. Kailangan na ako mismo ang mag-ayos ng mga gamit ko dahil syempre ako ang gagamit niyan at ako dapat ang nakakaalam. Maaga din nagpunta dito yung mga kaibigan ko na si Cristel Vlogs at si Ivan. Tutulungan nila kami na maghakot ngayon mismo doon sa pinaka-events place namin para sa mismong araw ng kasal at kung saan kami magpe-prep. Yung araw pa lang kasi, magche-check-in na kami doon sa pinaka-prep location namin kung saan kami magmumula papuntang simbahan. Inayos ko na lahat ng mga kahon, lahat ng mga survival kit or survival food ng mga suppliers. Dinouble check talaga namin lahat ng mga nasa listahan. Kainaman kasi talaga sa event planner namin na Silvestres. Lahat ng mga dapat kong gamitin during the day, lahat ng mga dapat dalhin sa events place nakalista. So wala akong maiiwanan. Bumili din ako ng mga balikbayan box kung saan ko ilalagay lahat ng mga gamit. Kung mapapansin nyo, meron din kaming trolley. Medyo malayo at marami din kasi yung hahakutin namin. Even yung mga sobre na paglalagyan ng pera, kami lang din or DIY lang din namin yan magkakaibigan. Hindi na namin yan sinama sa budget kasi sobre lang din naman. Bubuklatin din namin yan pagkatapos ng kasal. Meron din kami tigisang luggage ni Bebu para dyan ko ilalagay yung mga kailangan niyang suotin ngayong gabi, mga ekstrang damit. At ngayong araw din kasi pagdating namin doon sa pinaka-prep location namin, hindi na rin kami magkikita. Sobrang thankful ko na nandito yung mga kaibigan namin kasi kung hindi, Diyos ko, melo kaya yung bride. Lahat ng mga box na yan yung mga kakailanganin namin. At lahat naman yan may mga pangalan na kung saan sila dadalhin. Yung dala namin sasakyan ngayon, yung van namin at saka yung Montero. Mula sa bahay namin, nagbiyahe lang kami ng 10 minutes papunta dito sa may Hacienda Angelita kung saan nga kami magpe-prep location. Dahil nagawa na nga namin yung prep shoot kahapon, yung prep location na to, dito naman kami aayusan yung mga bridesmaids, and then si Bebo din. Wala na kaming prep shoot na gagawin, even sa mga bridesmaids ko. Magpipicture at magvi-video na lang kami ng mga nakagown na sila. Ayoko din kasi silang obligahin na kailangan alas 3 nag-aayusan na at alas 6 kailangan nagpo-photoshoot na. Dahil buong araw makakasama ko sila. Hindi lang kaming dalawa ni Bebo ang pagod. Kasama ko din sila. Pagdating namin dito sa aming villa, pinagbababa na nga namin lahat ng mga boxes, mga pangregalo. Kakasal ka, dapat masaya ka. Siyempre yung ibang kinakasal umiiyak. Iyak yung mga lalaki. Sabi nila hindi sila iyak, tapos umiiyak din. Ako, ibahin mo ako sa kanila. Siningit ko lang yun kasi tinanong ko siya kung iiyak siya. Hindi daw siya iiyak. Kayo na ang humusga. Lahat ng mga boxes na yan, ako din ang mag-aayos. Akala nyo siguro pa chill-chill na lang ako porque ako yung bride. Yung mga boxes kasi na to guys, ito yung mga ireregalo ko para sa aking mga abay na galing nga sa Palacio PH. Kung napanood nyo na yung SDA ko, yan yung mga binigay ko na pearl na mga clutch sa kanila. Grabe, ang gaganda. Gagawan ko yun ng separate na video para maipakita ko sa inyo kung ano yung reaction nila nung nakita nila yung mismong mga bags nila. So katulong ko ngayon dito si Bajay at saka si Kabangnas. Even yung mga props na gagamitin ng mga lalaki bukas, ng mga bridesmaids ko, inasikaso ko na at pinagsama-sama ko na din ngayong araw. Panigurado kasi bukas, hindi na nila ako makakausap. At hindi na nila ako tatanungin para hanapin yung mga props na yan. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko na ngayon pa lang. Hindi naman din ganun kaagahan yung call time namin dahil natapos na nga rin naman kami sa prep shoot. Yun ang kainaman kapag ka nag-separate kayo ng photoshoot para sa prep. Lahat ng to, binilin ko na yan kay Kabangnas para bukas kapag ka hinanap ng mga ko-or, alam niya na kung saan nakalagay. Bukod nga doon, may mga ninang kami na nagpadala ng mga regalo para sa mga guests, kagaya nga nitong owner ng Beauty Derm na si Ninang Ray. Alam nyo, kung 250 yung guest namin, lahat yun meron. At ang pinadala niya, 400 pieces pa. Nagbigay siya ng mga alcohol, comb. At alam ko nung mismong wedding, namigay pa siya ng tigi-tigi sa mga perfume galing sa Beauty Derm. Sobrang generous ng Ninang Ray. Nung maayos ko na lahat ng mga boxes, namahinga na rin naman ako at maya-maya nga, meron nga akong dadating na bisita. Alam nyo, sobrang saya ko at sobrang excited ako. Ngayon lang din kasi sila ulit na uwi ng Pilipinas. Sa araw pa mismo
ng kasal ko. Akala ko nga nung una, hindi sila mapapayagan. Pero grabe, nabuo na talaga ang araw ng kasal ko kasi nandito na si Bebang at si Ate. Hindi din kasi sila nakauwi nung bridal shower ko. Pero at least, andito na sila at makakasama ko sila sa mismong araw ng kasal. Uulitin ko sa mga hindi nakakaalam kung sino si Ate at si Bebang. Sila yung mga kasama ko nung nasa Japan ako at ako OFW at nag-i-start pa lang sa pagbablog. Grabe, sobrang bilis ng panahon. Ngayon ko pa lang din maibibigay yung mga boxes nila na gagamitin nila bukas at sana lang talaga kasya-kasya yung mga gown nila. Kasi nako, saan tayo magtatahian bukas sa nakshuta? Grabe si Bebang at si Ate, no? Hindi sila tumanda at hindi sila na-haggard sa Japan. Hiyang na hiyang nila ang snow. Anong oras na rin ng mga time na to? Dahil nga bukas kasal ko na. Sabi ko sa kanila, umakyat na tayo sa taas at mamahinga na. Pero mapapahinga ba ako dito sa dalawang napakaingay na to? Ganun pa man, tapos na ang wedding planning at bukas, ipapakita ko na sa inyo ang mga behind the scene ng aming kasal ni Bebo. Nakshuta! Yun lang naman. Salamat! Totoo ang chismis na mamimigay ako ng brand new iPhone. Dali lang naman manalo ng iPhone sa akin. Basta lagi ka nakashare sa video na to at sumusunod ka kung anong nakalagay sa comment section ko. Kaya kung gusto mong manalo, i-check mo ang comment section. Maraming naggalat na mga nang-i-scam ngayon at ginagamit ang mukha ko kagaya nito. Once mag-comment kayo sa akin, ilalike nila yan para mag-notif itong congratulation at magmukhang nanalo kayo sa akin. Sinadya niya na maging pangalan niya ay congratulation at gamitin ang mukha ko. Pero uulitin ko, wala akong kahit anong link na ipapapindot sa inyo at wala akong Telegram. Itong account ko lang na to ang magpo-post kung sino ang mananalo, kaya ingat sa mga scammer. Nakshuta!